kaya nyo bang isugal ang buhay ng inyong pamilya para lamang sa isang akusasyong walang katotohanan? Una po dito, sir. Name, Chen, answer, sir. Paulit yung tanong. Kaya mo bang isugal ang buhay ng pamilya mo para sa akusasyong kasinungalingan lamang? Anong What I mean is that, isusugal mo ba kung salita ka lang ng sinungaling, hindi katotohanan? Something like that, sir. Okay, sir. Name and sagot, sir. Katotohanan ko lang yung Master Sergeant Galapon po. Retired. Kung yung katotohanan ang inilalahad ko, handa kong ialay ang aking buhay. Para sa katotohanan na yan, sir. Pero kung idadamay yung pamilya dahil sa paglalahad ng katotohanan, eh parang hindi naman po patas yun. Handa po akong magsakripisyo, pero kung dadamay yung pamilya ko, ay hindi po patas yun. Next, sir. State name din sagot, sir. Roseberg Popal. Simple lang sir eh. Hindi ko isasakripisyo yung pamilya at saka sarili ko para lang magsabi ng kasinungalingan. Yan lang sir. Next, sir. State name, sir. Bernard Tube. Yung katotohanan po ay nagsasabi po kami ng totoo, pero hindi namin sasakripisyo yung pamilya namin kung hindi ito totoo. Sir. Julica Jao, sir. Hindi naman siguro kami pupunta dito, sir, kung hindi naman kami nagsasabi ng totoo. Eh, pamilya namin yung nakasalay dito, sir, eh. Ito, sir, yung sinasabi namin, sir, yung nilalahad namin, totoo. At saka nakita mismo ng dalawang mata namin. Yun lang, sir. Sir. Fidel Corpus po, sir. Lahat ng sinasabi po namin, sir, ay katotohanan po lamang. Wala na pong panahon para magsinungaling. Ang buhay po namin, sir, ay palubog na yung araw. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Cecilio Lardel Jr. po. Yung ano namin, totoo na sinasabi namin. Ganding sa pamilya namin, siguro hindi naman kami mag-sacrifice ngayon ito. Ang sasabihin namin na hindi katotohanan, siyempre papahamak din pamilya namin. Ano po. Okay, so next question, sir. Nung lumabas si Gutisa, sir, sa Senate, sir, nakipag-coordinate ba siya sa inyo or wala? Hindi po. Sino sasagot dyan? Yung bago siya lumabas, September 24, tinawagan niya ako. Niyaya niya ako na sumama sa laban niya. Pero dahil sa kagustuhan ko na hindi makialam at saka yung gusto ko trabaho lang, ayoko ng gulo talaga, sir eh. Wala talaga sa isip ko na magkaganito yung sitwasyon namin eh. Tinanggihan ko siya, sabi ko, Tap, hindi pa naman kami binibitawan dito eh sa company, kaya dito na lang muna ako. Pero hindi ko alam, sir, ang kwan niya kasi, sir, ang pagkakaalam namin, sa custom kasi siya eh. Then niyaya niya ako sabi niya mag-VIP kami kay Senator Marcoleta. Tapos tumanggi ako doon. Then pagka umaga, nalaman ko na lang, nasa BRC siya pumunta pala. Yun, sir. Sa affidavit ninyo, nilahad niyo yung ICC operations. Dininay ito ni Trillanes, pero nung una dininay din ni Remulla, pero ngayon parang binawi niya. Pwede niyo bang ilahad sa amin kung ano yung nangyari at that time? Para malinawan lang kami kung ano talaga totoo about it. Kung sino lang po ang nandun. Kung isa sa inyo nandun. Kung wala naman. Yung that time na yung sinabi namin na kasama si DOJ at si Trillanes sa meeting, totoo po yun. Nakita po namin Ako po yung driver. Ito naman. mga security Yung yung security. kasama namin.
Na magkasama talaga sila. Doon mismo sa bahay Bahay. ni Boy Simulga. Paano niyo po nalaman na ang pinag-uusapan at that time was yung sa transaction ng ICC? Kami po nag-escort ng ICC. Kaya hindi niya po madidinay na hindi namin kasama yung ICC. Kami po kasi nag-a-assist sa ICC pag dumadating sila. So kami mismo, ang ICC, sumakay doon sa sasakyan namin. Doon mismo na yung dalawang ICC bumaba mismo doon sa bahay. Wala naman sila pupuntahan na iba, kundi andun na lang kasi yung pinasukan nilang gate andun din sa bahay ni Boy. Saka yung bago pagpasok, ang sabi kasi, sa bahay ni Boying, yung sasabihin doon sa gwardiya. Kaya kami nakapasok doon sa Bel Air. Kaya niyo nalaman na yun yung... Yun yung bahay. Nung nag-abot kayo ng pera sa ICC, direkta ninyo yung inabot sa mga taga-ICC, mga foreigner. Hindi po. Kanino po binigay? Ang ang nakikita lang namin, si Mark kasi yung nagbabayad ng accommodation, yung sasakyan, nasa affidavit naman po yung sasakyan na ginamit po eh. Then yung mga pagkain po nila, si Mark po ang nag-shoulder at saka yung tao ni ST, sino nga yun? Ronald Diz. Ronald Dizo, yung pangalan niya. Paano nyo nasabi na yung pera na 56 million na dalawang maleta ay napunta sa mga taga-ICC? Wala po kami sinasabi na napunta sa kanila. Pero ang pagkakarinig kasi namin doon sa EA, may paghahandaan na parating, which is yung foreigners na sinasabi nila, na later on nalaman namin, ICC investigator po pala. So kanino dumapo yung dalawang maleta ng 56 million? Ang EA na po makakasagot niyan, sir kasi sila na yung Kausap ng So masasabi ninyo na para sa... So paano ninyo nasabi na para sa ICC efforts yung Narinig dalawang maleta namin. na yun? Narinig ninyo? Ay, napagkuhan namin sir kasi pinaghahandaan nila yung yung foreigners na parating eh. Tapos yung foreigners na yan sir, yung unang dating niyan, kami nagsundo yan sa sa Terminal 3 sa NAIA. Then ang ginawa nila dito, nag-ocular muna yan sila eh sa Manila, kung saan yung mga patayan sa drug war na PGK. EGK ba yun? Then bumalik ulit sila, umuwi. Then bumalik ulit ng 2024. Doon na po nagsimula yung interview nila sa mga witnesses po. Para kanino kaya yung pera? Bakit nangangailangan ng mahigit na 100 million para sa ICC efforts? Hindi po namin alam sir eh. Basta yun lang yung nasa affidavit na sir. EA na po yung mga EA na po yung alam ng transaction. Naglakad ba kayo ng mga chicks para sa mga foreigner? Wala po. wala po.